pag-usapan nga natin itong development dito sa House of Representatives, no? So, ito na. So, finally, natuloy, no? So, tinanggalan ng confidential funds si Vice President Sara Duterte both for OVP at saka sa Department of Education. So, anong implications na nakikita nyo rito politically para dun sa Vice President? So, hindi lang to simpleng pagtanggal ng intelligence at saka confidential fund ng Vice President at saka Secretary of Education, no? Ito ay talagang pagbuhos ng gasolina sa apoy ng tambaluslos, no? Ito ay pag-scaling up ng bakbakan papuntang midterm at papuntang 2028. Kaya hindi ito ganun kasimple, no? Mas maganda sana kung mismo yung presidente ay nagbawas ng intelligence at saka confidential fund. Pero mukhang yung vice president lang at saka secretary of education at medyo maganda naman na ilalagay sa Coast Guard at saka sa ibang mga ahensya na mas talagang nakatutok sa intelligence gathering at saka sa mga informants. Dahil hindi ko ma-imagine, for the life of me, paano gagamitin yung 125 million in 11 days to pay informants, no? Kaya baka ikaw, Christian, kaya mong isipin. Ako medyo hirap eh. Ito dito sa inaprubahan na budget ng House of Representatives, ang total is 1.23 billion pesos ang tinanggal sa kabuuang confidential fund sa iba't ibang ahensya at dadaling nga sa NICA, yung National Intelligence Coordinating Agency, tapos National Security Council, understandably, sa Philippine Coast Guard, sa Department of Transportation. Ayan. So kahit pa paano, talagang dinadala ko kung saan dapat dalhin, no? Para si Ding, may reklamo yata, no? Hindi. Okay naman siya, mas na guess nyo, pero wala na bang iba? Pagtsagaan na natin ngayong gabi si Yamas. Pagtsagaan na natin. Pasensya na kayo. Oo nga naman. Ikaw talaga, Christian. Wala ka na yata maimbita eh. No? Ganun ba? Imbitahin mo naman si Richard dahil 2016 mo pa siya huling inimbita eh. Kailangan natin paghandaan yun kasi paghahandaan natin si Richard. Okay. Ruy Lopez, ito yata yung dating mayor ng Davao City, no? Tingin ko siya to eh. Remember him? Yung lumaban sa kay Pulong Duterte, kay Sebastian Duterte nung nakaraang eleksyon sa pagka-mayor. Si Ruy Lopez to, yan. Abogado. Yan, nanonood sa atin yan eh. Kung namomonitor mo, Christian, which I'm sure you already did, ang ganda ng statement ni Vice President Sara Duterte. No? Ang mga kumokontra sa intelligence at saka confidential fund ay kumokontra sa kapayapaan. At ang mga kumokontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. No? Yan nga yung gusto kong pag-usapan eh, no? Ano bang dating ng ganyang pagtatanggol doon sa issue na napakalinaw naman na dapat binubusisi natin. Pero ang response ng presidente, ito yung buong quote niya, no? Kung sino man kumokontra sa confidential funds ay kumokontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumokontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan, no? So baka mukhang mahihirapan tong pumasa sa basic logic, no? Yung proposition, yung syllogism, no? Mukhang mahihirapan. Ang konting advice ko lang kay Vice President Sara, okay naman yung ganyan mga statement, pero sana magbayad ka ng sasabi niyan. Huwag na ikaw. No? Dahil gumagawa ka ng sarili mong kumunoy na ikaw mismo yung tatalon. No? Medyo may problema siguro yung mga advisors ni Vice President Sara Duterte. At hindi lang yan, dinagdagan pa niya. No? Ang sabi niya ay itong mga bumabanat sa aking confidential at intelligence fund nung ako ay mayor sa Davao, no? Ay parang hindi nauunawaan, no? Doon sa ginawa kong maganda sa Davao City para magkaroon ng kaunlaran at saka kapayapaan, no? So dagdag siya ng dagdag. Usually kasi pag pupurihin mo yung sarili mo, medyo kapos. Kaya dapat bayaran mo yung sarili, maghanap ka ng babayaran para purihin yung sarili mo. No? Yan yung iba si Christian, hindi yan pinupuri yung sarili. Kaya ako na lang ang pupuri. Huwag naman gano'n, napaka-awkward naman pag pinuri yung sarili, no? Parang hinahalikan yung sarili sa salamin. May mga kilala akong gano'n, yung in love sa sarili, 'di ba? Titingin sa salamin. You look fine today. Napanood ko pa
si former presidential spokesperson Sal Panelo kahapon sa Politiscope, no? Anong kumusta? Defending Sara Duterte, no? Na bakit daw itong Department of Budget nakikialam pa dito sa budget ng Vice President at saka Secretary of Education. At bakit itong Congress ay nakikialam pa dito sa sinubmit na budget ng Secretary of Education at saka Vice President, no? Dapat daw wala na 'yan. Dapat wala na 'yan, no? Nakakapagtaka dahil kahit papaano naman naging presidential spokesperson ka, dapat alam mo yung mga batas. No? Oy, tsaka graduate ng UP Law yan. Power of the purse. No? At saka sa dulo, mahaba, 1 oras pero sa dulo, ang kanyang conclusion, kinakailangan talaga magkaroon ng revolutionary government. Sinabi na naman niya yan? Oo, para wala na yung mga ganyan mga issue. Speaking, naalala ko. Check and balance, no? Panoorin mo minsan dahil nakakatuwa Pero pinagtsagaan ko 1 oras. Matagal ko nang Superhuman effort, no? Superhuman effort. madalas ko ma-interviewan si Attorney Panelo nung nakaraang administrasyon. Madalas kong katsikahan yan. Oo naman. Tsaka, naalala ko, speaking of logic, dahil binanggit niyo yung revolutionary government, naalala ko, nung nasa ANC pa ako, may ginawa akong story in-interview ko yan Pinagtatanggol niya yung revolutionary government. Dahil sabi niya, yung mga nag-elect daw kay President Duterte ng 2016, suportado as a consequence kung mag-declare man ng revolutionary government. So, kumbaga, sabi nga to use the language today of millennials and Gen Z, no? Wow, that escalated quickly. Hindi naman porke binoto mo isang tao, yung lahat ng gagawin niya, susuportahan mo, di ba? So, naalala ko lang yan kasi dapat pinag-uusapan natin ng lohika, no? Kasi honestly, kung subukan niya natin i-dissect to, kunwari, introduction to logic sa philosophy 101 siguro, no? Logic 101. Pag sinabi ba, let's say, ng isang tao, syllogism ang tawag dito, no? Hindi man ako nagmamagaling, pero bobo lang naman ako. Pero tingin ko po, syllogism ang tawag dito, no? Yung, kunwari, kung sino man ang kumontra sa confidential fund ay kumontra sa kapayapaan, kung sino ang kumontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Parang malabo, ang labo ng connect. Pero ang tanong ko ganito, no? Sorry, ang haba ako magsalita, baka ma-mistake niyo ako, no? Ang naisip ko lang dito kasi, hindi kasi sinadya naman ito. Kasi unfortunately, dito sa public discourse natin ngayon, no? Or ever since, for the longest time, hindi naman issue in logic Parang mas may premium yung demagoguery, no? Yung, di ba? Baka naman sinadya rin ito. What do you think? Napakalaki naman kasi nang hinihingi mo, no? Ang tawag dyan ng aking professor sa philosophy sa AB, ni Jose David Lapus, Socratic Didactic. Diba? Okay. Diba? May natutunan din ako kahit paano. Okay. Pero sa political posturing, sa ganito, diba? Hindi ba effective din naman ito? Kasi miski sa mga tao nakakaalam na illogical itong ganitong statement, baka naman ito yung tumatanim dun sa larger constituency. Ano po tingin nyo? Tingin ko medyo may hirapan, no? Iba yung tatay sa anak No, yung tatay merong certain charisma na kahit illogical, medyo dumidikit Itong anak medyo tingin ko next survey patuloy siyang bababa